Wala ka ng bahay dito. Pag-uwi kong OFW. Pagkatapos ng 12 taon sa Saudi, isang nakakagulat na katotohanan ang sumalubong sa akin. Ipinagbili pala ng sarili kong asawa ang lahat habang akala ko'y naghihirap sila. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ako si Mario, 43 taong gulang, isang VP sa Saudi Arabia sa loob ng 12 taon. 12 taon akong nagtiis sa init ng disyerto. 12 taon akong lumayo sa mga anak ko. 12 taon akong nakontento sa video call, sa litrato, at sa pangakong isang araw ay magkakasama rin kami bilang pamilya. Tuwing sweldo, halos wala akong itinatabi para sa sarili ko. Lahat ipinapadala ko sa asawa kong si Liza. Tiisin mo lang dyan, mahal, lagi niyang sinasabi. Ako na bahala rito sa mga bata. At naniwala ako. Buong puso. Buong buhay. Pero hindi ko alam na habang unti-unti akong nauubos sa ibang bansa, may lihim palang unti-unting sumisira sa pamilyang ipinaglalaban ko. Isang gabi sa Saudi, tumawag si Liza habang umiiyak. Mario, wala na tayong pera. Napaupo ako sa kama. Ano? Kakapadala ko lang ng halos 200,000 noong nakaraang buwan. May utang kasi tayo, nagkasakit si mama, nagkaproblema sa bahay. Hindi ko na siya pinatapos. O CJ, mag-o-overtime ako. At ginawa ko nga. Minsan 4 na oras lang tulog ko. Minsan hindi na ako kumakain ng maayos. Minsan nanginginig na ang katawan ko sa pagod. Pero iniisip ko ang pamilya ko. Kaya lumalaban ako. Pagkaraan ng 2 taon, nakaipon ako ng sapat para makauwi ng tuluyan. Hindi ko sinabi kay Liza. Gusto ko silang sorpresahin. Habang nasa eroplano, iniisip ko ang magiging reaksyon ng mga anak ko. Siguro yayakap sila. Siguro iiyak si Liza sa saya. Siguro masasabi kong sulit ang lahat. Pero mali ako. Napakalaking mali. Pagdating ko sa aming barangay, may kakaiba agad. Hindi ko makita ang bahay namin. Huminto ako. Paulit-ulit kong tiningnan ang address. Tama naman. Pero ang dating bahay namin ay wala na. May malaking 2 palapag na bahay sa lugar. Lumapit ako sa gate. May lumabas na lalaking hindi ko kilala. Sir, sino po hanap ninyo? Nandito dati bahay ko. Napakunot noo siya. Matagal na pong nabili ito. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Nabili po namin ito 5 taon na ang nakaraan. Nanlamig ang katawan ko. Ano pong pangalan ng nagbenta? At nang sabihin niya ang pangalan ni Liza, parang tumigil ang mundo. Agad akong pumunta sa bahay ng kapatid ko. Pagbukas ng pinto, halos mahulog ang hawak niyang baso. Kuya, nasaan si Liza? Namutla siya. Kuya, umupo ka muna. Nasaan si Liza? Napaiyak siya. Kuya, may dapat kang malaman. At doon nagsimula ang bangungot. Ayon sa kapatid ko, 5 taon na palang may ibang lalaki si Liza. Isang negosyanteng mayamang-mayaman. Habang nasa Saudi ako, unti-unti niyang ibinenta ang mga lupa. Ang sasakyan. Ang bahay. Kahit ang maliit naming tindahan. Lahat. At ang pinakamasakit. Alam pala ng buong barangay. Ako lang ang hindi. Hindi totoo yan, nanginginig kong sabi. Kuya, gusto naming sabihin sa'yo noon. Bakit hindi ninyo sinabi? Pinagbantaan kami ni Liza. Parang gusto kong mawalan ng malay. 12 taon. 12 taon akong niloko. Kinagabihan, natunton ko ang address ni Liza. Isang napakalaking subdivision. Huminto ang taxi. Pagbaba ko, nakita ko siya. Nakatayo sa harap ng malaking bahay. Kasama ang isang lalaki. Nagtatawanan. Masaya. Habang ako. Wasak. Liza. Napalingon silang lahat. Nanlaki ang mata niya. Mario. Biglang namutla. Parang nakakita ng multo. Hindi ka ba masayang makita ako? Nanginginig ang boses ko. Mahal, makinig ka muna. Huwag mo akong tawaging mahal. Tahimik ang paligid. Lahat nakatingin. 12 taon akong nagpakamatay sa trabaho.
12 taon akong naniwalang naghihirap kayo. Nasaan ang pera? Wala siyang masagot. Umiiyak na siya. Pero wala na akong maramdamang awa. Biglang nagsalita ang lalaking kasama niya. Sir, kumalma po tayo. Napalingon ako. At sino ka? Huminga siya ng malalim. Pangalan ko si Daniel. Siya ang dahilan kung bakit nasira pamilya ko. Umiling siya. Hindi po. At doon dumating ang pinakamalaking twist. Ang lalaking inaakala kong kabit ay hindi pala kabit. Abogado pala siya. Nagkatinginan kami. Hindi ko maintindihan. Ano ibig mong sabihin? May inilabas siyang folder. At matagal ka na naming hinahanap. Ano? May mga dokumento kaming kailangang ipakita sa'yo. Nanginginig kong binuksan ang folder. At doon ko nakita ang katotohanan. Hindi lamang pala si Liza ang nagtatago ng lihim. May mas malalim pa. Mas mabigat. Mas nakakasira ng puso. Ang lahat ng perang ipinadala ko sa loob ng maraming taon. Hindi pala napunta sa mga utang. Hindi rin sa pamilya. Hindi rin sa negosyo. Kundi sa pagsusugal. Milyon-milyon. Naubos. Lahat. Napaupo ako sa sementadong kalsada. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Parang may dumagan sa dibdib ko. Humagulgol si Liza. Patawarin mo ako, Mario. Hindi ko sinasadyang lumala. Akala ko mababawi ko pa. Akala ko mananalo ako. Akala ko maaayos ko bago ka umuwi. Akala mo. Sigaw ko. Ang buhay natin sinugal mo sa akala eh. Tahimik ang lahat. Naririnig lang ang hikbi niya. Pero hindi pa doon nagtapos. May isa pang revelasyon. Lumapit si Daniel. Mario, may isa ka pang dapat malaman. Napatingin ako. At ito ang dahilan kung bakit hindi pa tuluyang nawala ang lahat. May inilabas siyang isa pang dokumento. Pagkakita ko sa pangalan, nanlaki ang mga mata ko. Anak ko. Tumango siya. Ang panganay mong anak. Habang winawasak ng nanay niya ang buhay ninyo, lihim naman siyang nag-aaral. Lihim siyang nagtrabaho. Lihim siyang nag-ipon. At biglang may narinig akong pamilyar na boses. Papa ni. Napalingon ako. Nakatayo ang anak kong si Joshua. Luhaan. Tumakbo siya papunta sa akin. Mahigpit niya akong niyakap. Patawad pa. Hindi ko nasabi sa'yo. Natakot ako. Napahagulgol ako. Unang beses sa maraming taon. Papa ni. Hindi ko man nailigtas lahat eh. Pero may naitabi ako. May lupa pa tayo. May maliit na bahay pa tayo. Hindi ko hinayaang mawala lahat. Tuluyan akong napaiyak. Sa wakas, may isang taong lumaban para sa akin. Pagkalipas ng isang taon, tuluyan nang natapos ang kaso. Naghiwalay kami ni Liza. Hindi na nabalik ang lahat ng nawala. Hindi na mabubura ang sakit. Hindi na maibabalik ang mga taong nasayang. Pero may natira. Pag-asa. Pamilya. At pagmamahal ng anak na hindi sumuko. Ngayon, sa maliit naming bahay na itinayo muli mula sa simula, madalas akong umupo sa harap ng bintana habang umiinom ng kape. At tuwing naaalala ko ang nangyari, isang bagay lang ang natutunan ko. Hindi lahat ng sakripisyo ay pinahahalagahan ng taong pinag-aalayan mo. Ngunit minsan, sa gitna ng pinakamalaking pagtataksil, doon mo rin makikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo. At iyon ang twist na hindi ko kailanman inasahang matatagpuan pagkatapos ng 12 taon ng pagiging OFW.